Desidido pa rin ang ating Department of Foreign Affairs na hanapan ng solusyon ang girian ng Pilipinas at China kaugnay ng ilang teritoryo sa West Philippine Sea. Kanina inanunsyo ng BFA na balak nilang dalhin sa isang tinatawag na arbitral tribunal ang issue. Partikular na ang 9-dash claim ng China na umaangkin sa halos kabuuan ng West Philippine Sea. Ang arbitral tribunal ay isang panel kung saan pag-uusapan ng dalawang partido ang mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. May report si Lay Alves. Sa antigong mapang ito ng China, makikita ang tinatawag na 9-dash line. Ang mga linyang ito nakapalibot sa bahaging anilay sakop ng buong South China Sea. Taong 1947, nang una itong i-publish ng gobyerno ng China at mula nooy nakaukit na sa mga sumunod nilang mga mapa. Sakop ng 9-dash line ang Panatag o Scarborough Shoal at ang Spratly Group of Islands. Ilan lang sa mga pinagagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Pero sa ilalim ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, malinaw na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Panatag. Makailang diplomatic protest na ang binato ng Pilipinas sa China dahil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero sa unang pagkakataon, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na formal nilang kikwestiyonin ng mapa ng China sa isang arbitral tribunal. The Philippines has exhausted almost all political and diplomatic avenues for a peaceful negotiated settlement of its maritime dispute with China. To this day, a solution is still elusive. We hope that the arbitral proceedings shall bring the dispute to a durable solution. Ang arbitral tribunal ay isang panel kung saan tatalakayin ng dalawang partido ang isang issue sa pag-asang magkakaroon ng kasunduan. Kumbaga sa away ng mga magkakapitbahay, dadalhin nila ito sa barangay para pag-usapan kung sino sa kanilang dalawa ang may karapatan sa mga yamang dagat pati ng sinasabing bilyong-bilyong dolyar ng langis na nasa ilalim ng karagatan. Pero di tulad sa barangay, ang proseso ng arbitration, kailangan ng permiso ng magkabilang panig. Kanina iniabot na ng Department of Foreign Affairs kay Chinese Ambassador to the Philippines, Ma Ke-ching, ang note verbal at notification and statement of claim ng Pilipinas. While we proceed with the legal track, the Philippines continues to exert all efforts to move forward and enhance its relations with China on the basis of mutual respect. We strongly believe that this action is the appropriate response to put our diplomatic relations in its proper context. We hope that China would join us in this aspiration. Dalawang abogado ang kakatawan sa Pilipinas sa tribunal, sina Solicitor General Francisco Hardilesa at si Paul Reichler ng Soul & Hogue LLP mula sa Amerika. Sa isang statement mula sa Chinese Embassy, sinabi nilang bukas sila sa negosasyon pero sa pagitan lang daw dapat ng mga claimant countries gaya ng Pilipinas, Vietnam, Brunei, Malaysia at Taiwan. Dati na rin sinabi ng China na hindi sila haharap sa anumang uri ng international court. Lay Alves, GMA News.